Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2281. Gayunpaman, mabilis siyang nakilala ni Donovan. Ikaw talaga, anong ginagawa mo dito? Kasama mo talaga ang anak ng B** na iyon. Sabihin mo sa akin, nasaan ang lalaking iyon? Hindi lamang ang puso ni Samson ang nasa kanyang bibig, ngunit ang kanyang isip ay malapit ng sumabog. Magiging maayos din, ako. Ikinaway ni Samson ang bra ni Juno sa kanyang kamay. Hehe, hindi ako mahuhuli sa iba. Nandito ako dahil dito. Ahem. Donovan Orlando, hindi mo ako susuyuan. Tama. Nakakainis ka talaga. Malamig na ngumuso si Donovan. Tumawa si Samson. Ito ay isang libangan lamang. Hindi na kailangang sabihin iyon. Aalis na ako, aalis na ako. Tumalikod siya at umalis. Alam ni Gabriel na si Samson at ang pamilya Hendrik ay mula sa isang background ng ilang tangkad. Maliban kung kinakailangan, ang Sunshrine ay mag-aatubili na harapin ang pamilyang Hendrik. Ito ay dahil ang Sunshrine ay may napakagandang plano na nasa simula pa lamang, kaya wala silang oras upang makipag-away sa pamilyang Hendrik. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng flash bago biglang lumitaw ang isang figure. Dumating si Alex sa pamamagitan ng instant teleportation. Nagmaterialize sa harap ni Samson, sinabi niya, bakit nandito ka pa? Dumating na ang mga tao sa Sunshrine, umalis ka dali. Salamat sa iyong tulong sa pagkakataong ito. Hindi ko maaagaw ang kayamanan ng gobernador kung hindi dahil sa iyo. Natigilan si Samson. Sa kanyang pagtataka, pumunta si Alex para agawin ang kayamanan sa governor's residence. Bukod dito, malakas niyang sinabi nang hindi nalalayo sina Donovan at Gabriel. Di ba troll ka? Naisip niya. Siguradong sinadya niya ito. Pero, nakita niya ngayon ang isang grupo ng mga tao na humahabol sa likod ni Alex. Ito ay si Zephyr East, ang gobernador, at ang iba pang 4 na Peak Lords. Ang susunod na segundo, whoosh, lumapit din ang natitirang grupo at pinalibutan sina Alex at Samson. Sa sobrang galit, sumigaw si Zephyr, "How dare you rob my treasure vault?" Samson Hendrik, tama ba? Matapang ka. Sa tingin ko ang mga Hendrik ay pagod na sa pamumuhay. Pagkatapos ng usaping ito, makikipag-usap ako sa iyong pamilyang Hendrik. Tumalon si Samson mula sa kanyang balat. Man. This time, tapos na talaga siya. Bro, ikaw. Inilagay mo ako sa rack sa pagkakataong ito. Malapit nang umiyak si Samson. Huwag kang masyadong pessimistic. Walang imposible sa pusong kusang loob. Tingnan mo. Hindi mo ba nakuha ang iyong ninanais na bagay? Itinuro ni Alex ang pangilalim na damit ng mga babae sa kanyang kamay. Sa susunod na segundo, hinawakan niya si Samson at nag-cast ng instant teleportation. Sick. Nabigo ito. Ano ang nangyayari? Humagalpak ng tawa si Donovan. Matagal ko nang alam na maaari mong gamitin ang instant teleportation. Sa tingin mo ba dadating tayo ng hindi handa? Ngayon, imposibleng makatakas ka. Ano naman? Gusto mo bang sumuko o gusto mong gawin natin? Huminga ng malalim si Alex. Tapos bigla na lang siyang tumawa. Tanong ni Donovan, anong tinatawa-tawa mo? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibalik mo sa akin ang gamit ko at ibigay mo rin ang Chaos Tree sa loob mo. Napabuntong hininga si Alex. Mabuti. Mukhang kailangan kong magkompromiso para sa kapakanan ng aking maliit na buhay. Kaya gusto mo ang Chaos Tree. Walang problema. Ibibigay ko sa'yo. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang isip palasyo. Sa susunod na sandali, hinailan niya ang isang dambuhalang kristal na malinaw na puno at inilagay ito sa lupa. Ito ay ilang daang metro ang taas, na nagpapalipat-lipat sa kapangyarihan ng mga batas. Nakasabit pa dito ang Chaos Beads at Chaos Bells. Saglit na hindi naiiwas ng lahat ang kanilang mga tingin dahil ang puno ay nakakuha ng kanilang atensyon. Pumunta ka. Matapos makita ang isang tiyak na direksyon, hinawakan ni Alex si Samson at sumugod patungo sa isang tiyak na Peak Lord. Kabanata 2282. Wham! Ang isa sa 12 Peak Lords ay labis na naakit sa malago,
berdeng Chaos Tree na may walang katapusang sigla at ang nakasisilaw na line-up ng pinakamataas na sandata dito na halos kalahati lang ng kanyang kapangyarihan ay nakondensed niya para labanan ang pag-atake ni Alex. Gayunpaman, pinakawalan ni Alex ang kanyang pinakahuling hakbang mula sa simula. Ang 101 gininto ang core ay umiikot, na nagwawalis ng malawak na kapangyarihan ng batas. Ang Peak Lord na iyon ay sumigaw ng kakilakilabot at pinalipad ng 12-dosenang metro ang layo, na bumagsak sa isang gusali habang siya ay lumapag. Sa kabilang banda, agad na sumugod sa langit sina Alex at Samson. Saglit, hindi nakabawi ang isipan ni Samson sa sorpresang naramdaman ng ibigay ni Alex ang Chaos Tree. Kaya, paulit-ulit niyang bumubulong sa sarili, "That's the Chaos Tree, and there are Chaos Beads and Chaos Bells on it." Ibinigay mo ba ito ng ganoon lang? Mabilis na umakyat sa langit si Alex at nakahinga ng maluwag. Nakangiti niyang sabi, "Sa tingin mo, posible ba ito?" Lumingon si Samson para tingnan. Ang ilang daang metrong taas ng Chaos Tree sa Governor's Residence ay tila naglaho sa bug zone ng usok, na naging kawalan. Nawala ang punong hila, at ang hindi mabilang na mga sandata at mahiwagang kayamanan na nakasabit sa puno ay naglaho na rin. Ito ay peke. Ito ay peke. Naloko tayo. Hindi iyon ang totoong Chaos Tree. Bilisan mo, habulin mo siya. Sumunod ka sa kanya. Ang Sun Shrine ay nagsimulang sumigaw sa tuktok ng kanilang mga baga na tila nagising mula sa isang matangkad na panaginip. Si Alex at Samson, gayunpaman, ay nawala ng walang bakas. Pero may naiwan sa lupa. Nakahiga doon ang isang punit-punit na papel na manika at isang malakristal na dahon na puno ng berdeng kinang. Damaloy ang runes sa dahon, at ito ay nagmumula sa Chaos Chi. Pagkuha ng isang simoy, ang isa ay maaaring makaramdam ng hindi kapani-paniwalang refresh at rejuvenated. Maingat na pinulot ni Gabriel ang dahon. Inilagay niya ito sa harap ng kanyang mga mata para sa isang masusing inspection. Hindi nagtagal, hindi mabilang na pagnanasa ang lumitaw sa kanyang mukha. Ito ay isang tunay na dahon ng Chaos Tree. Napakagandang bagay. Ang Chaos Chi sa loob lamang ay sapat na para sa isang araw na halaga ng aking pagsipsip. Ang banal na bagay na ganyan ay talagang isang pambihirang bagay. Sa sumunod na segundo, mukhang masigasig siya. Sa utos ng Sun Shrine, dapat mong hulihin ang taong iyon, patay o buhay. Asterisk. Pagkaalis ng Governor's Residence, agad na nagpaalam si Alex kay Samson. "Samson, pinilit kitang ibunyag ang iyong pagkakakilanlan sa pagkakataong ito. Dapat sapat na ang kristal na iyon para makabawi sa iyong mga pagkalugi. Maghiwalay tayo ng landas dito. Magkikita rin tayo balang araw. At saka, hayaan mo akong bigyan ka ng isang piraso ng balita. Ang Undying Clan ay babalik sa loob ng 3 taon. Kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw, hindi ka nagbibiro, tama ba?" Napatalon si Samson dahil mas nakakagimbal ang balita kaysa sa Chaos Tree. Umiling si Alex, "Hindi na kailangang magbiro sa iyo. Kayo na ang baalang maniwala." Nang matapos siyang magsalita ay umalis ulit siya via instant teleportation. Hinanap niya si Hermione. Pagkatapos, sumugod siya sa teleportation portal. Asterisk. Bilisan mo. Buksan mo ang portal para sa akin. Kasalukuyan, nag-disguise na si Alex bilang Zephyr. Ito ay dahil ang teleportation portal ay dati ng selyado sa ilalim ng utos ni Zephyr. Nang makita ng personal ang gobernador, hindi nang ahas ang ilang gwardya na mag-alinlangan at agad na binuksan ang gate ng teleportation portal. Sa pagpasok, natuklasan ni Alex ang maraming teleportation portal na tumutugma sa iba't ibang lokasyon. Ang mga ito ay parang mga teleportation portal na naiwan noong sinaunang panahon. Kailangang malaman ng isang tao kung paano gamitin ang mga tunay na batas sa spatial bago may tayo ang naturang malayo ang teleportation portal. Ang mga walang malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng mga batas ay ganap na hindi makakagawa nito. Gayunpaman, nakita ni Hermione na pamilyar ang lugar na ito. Maliwanag, hindi ito ang unang pagkakataon niya rito. Di nagtagal, narating nila ang teleportation portal sa Starborn City. Na-activate ang spell formation. Noon din sumugod si Zephyr, ang tunay na gobernador, at ang mga taong Sun Shrine. Tumigil ka. Sino ang nagpahintulot sa iyo na i-activate ang teleportation portal? Patayin mo. Eye off ito ngayon din.
Kabanata 2283. Angal ni Zephyr. Natigilan ang dalawang gwardya habang nakatingin sa kaliwa hanggang kanan ang kanilang mga tingin. Sa kanilang pagtataka, dalawang magkatulad na gobernador ang lumitaw. Sino ang dapat nilang pakinggan? Thwak, thwak. Agad na sumagot si Alex sa pamamagitan ng pagpapalipad sa kanila ng mga sipa. Na-activate ang spatial teleportation. Swoosh. Marahil dahil sa malayo ang teleportasyon na naramdaman ni Alex na tila pumasok sa isang magulong estado ang kanyang katawan, naglalakbay sa isang malagkit na lugar pagkatapos na ma-activate ang portal. Nakaramdam siya ng pilit na para bang may kung anong compression sa kanyang dugo at buto. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi siya labis na nagulat. Naintindihan niya ang instant teleportation ng mag-isa. Ang ganitong mga sensasyon ay, sa katunayan, ang resulta ng semi-materialization pagkatapos ng mga spatial na batas na ay compress ang espasyo sa isang sukdulan. Ito rin ang shuttle sa pagitan ng dalawang lungsod sa Western Ridge. Ang pakiramdam ng compression ay magiging mas malakas habang ang distansya ay lumago ng mas malayo. Sa madaling salita, kung ang isang portal ay nag-teleport ng isang tao mula sa isang planeta patungo sa isa pang malayong planeta, walang paraan na ito ay maaaring mag-teleport ng isang tao na may ordinaryong cultivation base dahil ang malakas na spatial compression ay dudurog sa kanyang katawan sa isang puddle ng go. Isang segundo matapos mag-teleport sina Alex at Hermione, sumugod din si Zephyr at ang iba pa. Gayunpaman, nagkaroon ng dalas para sa pag-activate ng portal ng teleportation. Nangangailangan ito ng 3 minuto upang isa-aktibo ito ng isang beses. Saan patungo ang portal na ito? Sa Starborn City. Starborn City. Hindi ba iyon ang maliit na lungsod sa gilid ng Western Ridge? Anong gagawin ng lalaking iyon doon? Sa tabi ng Starborn City ay Misty Swamp. Kung gusto niyang takasan ang pagtugis ng Sunshrine, papasok siya sa Misty Swamp, ang lugar na may pinakamagandang pagkakataon para makatakas. Matatagpuan lamang niya ang isang dead end kung tumakas siya sa ibang mga lungsod. Damn it. Ang tuso niya talaga. Sumunod ka sa kanya. Lumipas ang 3 minuto. Sabay-sabay na pumasok ang karamihan sa formation blueprint, sinusubukang i-activate ang teleportation portal. Sa hindi inaasahan, nabigong lumiwanag ang blueprint ng pagbuo ng portal. Anong nangyari? 2 beses itong pinaandar ni Gabriel, ngunit pareho ang resulta. Sa sobrang galit niya ay marahas niyang itinuntong ang paa sa lupa. Sira ng brute na ito ang portal sa kabilang panig, at hindi tayo makakapag-teleport doon. Walang imak ang karamihan. Napatulala rin si Donovan Orlando. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Mukhang iisa lang ang teleportation portal sa Starborn City. Aabutin kami ng hindi bababa sa kalahating buwan upang pumunta doon sa paglalakad. By then, saan natin siya hahanapin? Kailangan natin siyang hanapin kahit hindi natin mahanap. Ipinahayag ni Gabriel. Asterisk. Sa kabilang dulo, talagang sinira ni Alex ang pagbuo ng blueprint ng teleportation portal. Gayunpaman, sinira niya ang isa sa mga pangunahing sinaunang Ron. Sa kanyang kasalukuyang antas ng pangunawa sa pagbuo ng blueprint, maaari niya itong ayusin ng buo. Bumalik siya sa Starborn City. Nagmamadaling pumunta si Alex sa dating kinaroroonan ng pamilya Yuzoro, ngunit natuklasan niya na ang orihinal na bahay ay matagal nang naging isang tumpok ng mga guho. May ilang mga bago, nag-iisang libingan na itinayo sa tuktok ng mga guho. Ang inilibing ay pawang miyembro ng pamilya Yuzoro. Hindi rin niya alam kung sino ang naglibing sa kanila. Ang mga guho, bagong libingan, at mga sirang pader ay isang mapanukso at mapanuksong pagkakatugma sa maunlad na negosyo ng pamilya ng dating Yuzoro. Senior, kailangan mong manatiling buhay. Plenilun Sect, sasama ako. Agad na binitawan ni Alex ang airship na nakuha niya kay Dave at tumalon doon. Ito ay medyo madali din sa piloto. Hanggat mayroon itong sapat na espiritual na mga bato, maaari itong lumipad sa napakabilis na bilis. Makalipas ang 20 minuto, dumating ang airship sa isang lugar na malapit sa Plenilun Sect. Kabanata 2284. Sir, ang iyong sasakyang panghimpapawid ay talagang kahanga-hanga, mas mabilis kaysa sa gininto ang kalisya ng ating Grand Elder. Maaari bang maglayag ang airship na ito sa dagat? Sa airship, si Hermione ay hinawakan at tumingin sa paligid na may intriga, nabighani at namangha.
Hindi niya alam na ang mga barko ay maaaring lumipad sa kalangitan, hindi hanggang ngayon, hindi bababasa. Umiling si Alex. Lalong naguluhan si Hermione. Ito ay maaaring lumipad sa langit, ngunit hindi ito makapaglayag sa dagat. Gayunpaman, ito ay mukhang isang barko. Anong kakaibang disenyo? Sabi ni Alex. I mean hindi ko rin alam. First time kong gumamit nito. Binigay sa akin ni Dave Quinn. Hindi naman gaanong masasabi ni Alex kay Hermione kung ilang araw lang ang nakalipas. Gayunpaman, pagkatapos na maging maayos sa mga nakaraang araw, naniwala siyang maayos ang babaeng ito sa pangkalahatan kahit na medyo mayabang noon. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay naisip niya ang relasyon ni Xena at Dorothy. Inihinto ni Alex ang airship at ibinalik ito sa mahiwagang treasure storage. Naramdaman niya sa isip ang kinaroroonan ng kanyang senior na si Frostine. Nang magkasamang tumakas sina Alex at Frostine sa Misty Swamp noong nakaraang pagkakataon, minsang pinagaling ni Alex ang kanyang pinsala, na nag-iwan ng kaunting chi sa kanyang katawan. Ang ganitong uri ng chi ay hinaluan ng kanyang kakaibang aura. Nararamdaman niya ito hanggat hindi masyadong malayo ang distansya. Poof! Pinutol ni Alex ang kanyang daliri gamit ang kanyang kuko, piniga ang kaunting dugo at pinatulo ito sa isang manika ng papel, na pinaandar ang paper doll Curse of Three Realms. Napatingin si Hermione sa pumipintig na paper doll. Sir, ano pong pangalan nitong manika? Palagi kong naramdaman na ito ay partikular na masama, na parang tumalon ito mula sa 3 kaharian at wala sa loob ng 5 elemento. Kung hindi lang ako binigyan ni Master ng Reflective Eye, nasa dilim na kami at hindi namin malalaman na nalantad kami sa ilalim ng iyong pagbabantay. Itinoon ni Alex ang kanyang pagsisikap sa pagkontrol sa manikang papel. Hindi niya sinagot ang tanong niya. Maya-maya, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Nararamdaman ko siya. Buhay pa si Senior. Nasa loob siya ng iyong plenilunset. Huminto siya at tumingin kay Hermione. Ang kanyang tingin ay nagpapadala ng lamig sa kanyang gulugod. Ilang segundo pa ay natauhan na siya. Sir, huwag po kayong mag-alala. Hindi kita pabagalin. Ngayong napatay na ang Sect Master, mananatili ako sa tabi mo ng walang katapusan. Kung may gustong manakit sa iyo, tiyak na tatayo ako para sa iyo. Umiling si Alex. Kung nandito ang amo mo, baka matulungan niya ako. Ngunit ang iyong cultivation base ay napakahina pa rin. Noon, tatanggihan siya ni Hermione. Halika, anong karapatan ng isang core formation cultivator na tulad mo para punahin ako bilang isang cultivator sa pangalawang kaharian hanggang sa imminent immortal? Gayunpaman, ngayong nasaksihan na niya ang pagpatay ni Alex sa Grand Elder ng Yorkshire Palace, na nasa ika-9 na kaharian ng imminent immortal na may isang slash of the sword, maaari na lamang siyang tumahimik ng masunurin. Yung style talaga ni Sir na sabihin ang mga ganyang salita. Tapos, kusabang naawa si Sir last time. Guro, magkakaroon ba siya ng mga reklamo tungkol sa akin? Nang magsimulang magmuni-muni si Hermione sa lahat ng bagay tungkol sa kanyang sarili pagkatapos biglang bumalik sa kanyang katinoan, agad na ginamit ni Alex ang transformation technique at naging Donovan. Natigilan si Hermione. Bakit ka nag-transform sa lalaking iyon? Kilala ko lang siya, sagot ni Alex. Ang paper doll ay naging anino at sumugod sa plenilunset. Walang makakakita sa totoong pinagdaanan nito maliban kay Alex. Sumunod si Alex sa likod mismo ni Hermione, tinatrato ang sarili bilang isang junior na kakapasok lang sa sekta. Siya ay bulag na sumunod sa kanyang mga yapot nang walang sinasabi at pumasok sa pasukan ng plenilunset. Ito ang kanyang unang pagkakataon na pumunta sa plenilunset. Pagdating pa lang niya sa harap ng entrance, natigilan siya sa napakalaking matayog na main gate. Kung titingnan ang kadakilaan ng pangunahing gate, hindi ito mas mababa sa Kala Temple, ang huling dalisay na lugar ng Budismo. Ang dalawang salitang, plenilunset, ay naglalaman pa ng ilang napakalaking paglilinang ng langit at lupa. Gaano kalakas? Ang mga stroke ng mga salitang ito ay kaaya-aya, ngunit naglalaman ito ng natural na napakalaking paglilinang at moralidad. Iyon ay malinaw na sulat kamay ng isang babae. Kabanata 2285. Ang nagtatag ng Plenilun Sect ay ang Nine Tails Divine Empress, unang asawa ni Grand Emperor Rowan ng Phoenix Sect. Makatuwiran na naramdaman namin ang napakagandang aura. Isa ring malaking pagpapala na tingnan ang dalawang salita araw-araw, pagpupuri ni Alex.
Umangat ang ulo ni Hermione at tumingin sa kanila. Ilang beses na niya itong nakita at wala siyang naramdamang kakaiba hanggang ngayon. Sa sandaling ito, lumakad ang dalawa sa pangunahing tarangkahan, na binabantayan ng ilang disipulo. Gayunpaman, sikat din si Hermione sa Plenilon sect at paborito ng sect master ngayon, kaya sino ang hindi nakakakilala kay Hermione. Bukod dito, ang mga nagbabantay sa tarangkahan ay karaniwang mga alagad na mababa ang ranggo. Karamihan sa kanila ay dituwirang mga disipulo, at ang kanilang katayuan ay mga daigdig na hiwalay sa isang tulad ni Hermione. Nang makita si Hermione, hindi sila nang ahas na lapitan at batiin siya. Magandang araw, Senior Hermione. Senior Hermione, bumalik ka na. Para naman kay Alex, na naging Donovan, hindi gaanong nakakakilala sa kanya at naisip na isa lamang siyang hindi pamilyar na mukha sa suot ng Plenilon sect. Napag-alaman na ang mga ito ay mga disipulo sa ilalim ng bato ng Plenilon sect, kaya paano sila magkakaroon ng pagkakataong makilala si Donovan, na kilalang kilala sa buong Westham Ridge. Sa pagharap sa mga kapwa niya disipulo dito, bumalik si Hermione sa kanyang cool at mayabang na pag-uugali. Bahagya siyang ngumuso at hindi man lang tumingin sa mga taong ito na umaakyat sa hagdan. Ang ilang mga alagad ay hindi nang ahas na harangin siya. Nanguna ang anino ng paper doll, kaya sumunod si Alex at naglakad pasulong. Sa sandaling ito, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga taong mabagal na naglalakad. Narinig ni Alex ang usapan nila. Buntong hininga, ang mga hiyawan ng babaeng preso ay lumalakas nitong mga ilang araw at hindi man lang parang boses ng tao. Napakaingay kaya hindi ako makatulog ng maayos sa gabi. Tama iyan. Hindi ko alam kung anong uri ng pagpapahirap ang ginamit ng sect master sa kanya. Nakakatakot marinig ang tungkol dito. Bigla akong naawa sa kanya. Ito ay magiging isang pagpapalaya kung siya ay mamatay ng mas maaga. Isang babaeng preso. Pagpapahirap. Nang marinig ang mga katagang ito, ang mga talukap ni Alex ay nanginginig ng husto. Hindi naman nila pinag-uusapan ang senior niya, diba? Agad niyang sinenyasan si Hermione gamit ang kanyang mga mata. Naunawaan ni Hermione ang kanyang balak at lumakad. Hoy, Junior Yggdrasil, nakabalik ka na mula sa pagsasanay. Ang galing. Nakita ng isang lalaki si Hermione at agad na lumapit para salubungin siya. Alam ng lahat ng miyembro ng sekta na si Hermione ay may walang limitasyong mga prospect pagkatapos mag-apprentice bilang isang diyosa. Senior Hyde, gusto kong magtanong sa iyo. Sino ang babaeng bilanggo na sinasabi mo? Tanong ni Hermione. Sumagot si Senior Hyde, nako, ito ang huli mong nahuli ng sect master. Siya ay Yuzuru o kung ano man ang tawag sa kanya. Nang marinig iyon ni Alex ay agad siyang sumabog sa galit. Sumugod siya bigla at sinakal siya sa leeg. Dalhin mo ako sa kanya. Ang mga tao ng Plenilon sect ay agad na natigilan. Sino ka? Bitawan mo si Senior Hyde, kung hindi, hindi ako magiging magalang. Inilabas ng iilang tao ang kanilang mga armas. Nag-aalala si Hermione. Ikaw dyan. Huminahon ka muna. Hindi siya naglakas loob na tawagin siya kaagad bilang sir. Magwala. Namumula ang mga mata ni Alex. Paano siya matatahimik kapag naiisip niya ang nakakatakot na pagsigaw ng senior niya dito tuwing gabi? Tsaka si Hermione ang nag-alis sa kanya. Pumunta ka sa impyerno. Dahil nazakal ni Alex, hindi na makapaghintay si Senior Hyde sa kanyang kamatayan, kaya palihim siyang naglabas ng punyal na pinahirin ng nakamamatay na lason at sinaksak sa dibdib si Alex. Kabanata 2286. Ang sigaw ay kahabag-habag, bumulusok sa puso ni Alex na parang isang bakal na kutsilyo. Ang magpakawala ng sobrang sigaw. Para sa isang matigas na babae tulad ni Frostine, gaano bakat hindi ang sakit na kailangan niyang tiisin. Damn it, paano kung walang nanguna? Mahahanap pa rin niya siya kasama ang paper doll of Three Realms na nangunguna. Ngayon, gusto niyang matapos ang Plenilon sect sa isang bloodbath. Nang makitang itinigil ni Alex ang kanyang pagbabalat kayo o anumang pagtatago ngunit agad na sumugod sa Plenilon sect, alam ni Hermione na galit ang asawa ng kanyang amo. Alam niya kung gaano siya galit na galit sa pamamagitan lamang ng pakiramdam ng walang hangganang hangarin na pumatay. Sir, hinabol siya ni Hermione, ngunit hinarang siya ng mga kapwa niya disipulo. Si Hermione ay isang disipulo lamang ni Elder Queen, ngunit nagsimula siyang mag-apprentice bilang isang diyosa dahil minsan siyang naglakbay.
Pagkabalik, sumulong siya ng mabilis at tumaas ang kanyang katayuan sa Plenilun Sect. Siya ang naging bagong paborito ng Plenilun Sect, kung saan ang bawat big shot ay clank. Laban sa lahat ng posibilidad, ang punyal ay hindi maaaring tumagos sa 1 pulgada ng dibdib dahil isang layer ng enerhiya ang hamarang dito. Basag. Ang leeg ni Senior Hyde ay naputol at nabali ng malakas na puwersa. Pinuno ni Alex ang walang katapusang pagpatay na layunin. Narinig kasi niya ang nakakakilabot na sigaw. Walang iba kundi ang sigaw ng kanyang senior na si Frostine. Parang pabor sa kanya. Naging sanhi ito ng biglang pagkawala ng pabor sa matataas na kapwa-alagad. Kaya naman, sila ay lubos na hindi nasisiyahan sa kanya. Hindi nila napigilan ang paghanga at inggit sa kanilang mga puso. Ngunit ngayon, ang taong dinala niya ay pumatay kay Senior Hyde. Ang Senior Hyde na iyon ay direktang disipulo ng isang elder sa Plenilun Sect. Ngayong nagdulot ng gulo si Hermione, tiyak na kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong matapakan siya. Hermione Yggdrasil, matapang ka. How dare you bring an outsider para pumasok sa sekta natin? Sinusubukan mo bang magrebelde? Sinisikap mo bang patayin ang sect master ng palihim? Hermione Yggdrasil, naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Napabuntong hininga si Hermione. Nang makita niyang nawala si Alex, tumigil siya sa paghabol sa kanya. Tiwala pa rin siya sa kakayahan ni Alex. Ang sect master. Oh, si Seth Zamora iyon. Bagamat siya ay nasa ika-9 na kaharian ng Imminent Immortal, magkakaroon siya ng kahabag-habag na wakas laban kay Alex. Gayunpaman, ang higit na ikinadismaya niya ay ang pagkakasangkot niya sa paghuli kay Frostine. Ngayong dumanas ng ganoong pagtrato si Frostine, malamang na hindi siya patatawarin ng asawa ng kanyang amo. Patay na ang sect master. Bulalas ni Hermione. Ano? How dare you curse the sect master? Hermione Yggdrasil, tanga ka talaga. How dare you do this? Naging malamig ang tingin ng tao. Nako, hiniling ba sa iyo ng tagalabas na master na pinag-apprentice mo? How dare you repay our kindness by the staking us in the back? May natitira pa bang katauhan sa iyo? Habang nagsasalita siya, may lumapit na isang medyo may edad na babae. Isa itong elder ng Plenilun Sect. Ano ang nangyayari? Tanong ng matanda. Hindi ba ito si Hydelark? Sino ang pumatay kay Hydelark? Siya na. Pinatay ng lalaking dinala niya si Hydelark at tumakbo papasok. Sinumpa pa niya ang sect master dahil sa pagkamatay niya. Ang ika-4 na elder na tinawag na Erica Quartet. Likas na kakilala ni Erica si Hermione, kaya nakakunot ang noo niyang sinabi, Hermione Yggdrasil, what's wrong with you? Ang sect master ba ay isang taong maaari mong isumpa? Elder Quartet, totoo ang sinabi ko. Ang aming sect master, si Jensen Springer, ay namatay sa Misty Swamp ilang taon na ang nakakaraan. Ang kasalukuyang sect master ay Peke, isang disguise na likha ni Seth Zamora. Seth Zamora, anumang patunay ng iyong mga paratang. Makikita mo ito. Asterisk. Sa Plenilun scaffold ng Plenilun Sect. Siyam na malamig at itim na bakal na kadena ang tumusok sa mga pangunahing acupoint ng babae, na ikinulong siya sa gitna ng 9 na haligi. Basang-basa siya sa dugo. Ang pinaka-nakakatakot ay ang isa sa mga bakal na tanikala na may parang headband ay mahigpit na nakapulupot sa ulo ng babae. May mahaba at matalim na tulos sa gitna ng bakal na headband, na biglang tumusok sa kanyang noo. Dumudugo ang noo niya sa mga pasa. Ang kanyang orihinal na magandang mukha ay may bahid ng dugo, ngayon ay mukhang kahindek-hindek. Siya ay walang iba kundi si Frostine Yuzoro. Kabanata 2287. Sa bawat oras na siya ay sumisigaw, ang siyam, nagriring na kadena na gumagalaw sa ritmo ay humahatak sa kanyang mga sugat, pinupunit, kinakaladkad, at pinahihirapan ang kanyang mga meridian. Kapansin-pansin, ang kadena sa kanyang ulo ay kumikinang na may pulang ilaw, na parang ang metal ay nasusunog na pula. Mas masahol pa sa kamatayan ang dinanas niya. Frostine Yuzoro, maganda ka. Napaka-pure ng bloodline mo. Maniwala ka sa akin. Ikaw, magbubukas ng bagong kinabukasan pagkatapos ng pagsubok na ito. Magiging kwalipikado kang maging lingkod ko. Ito ay walang iba kundi si Seth Zamora, na nagkukunwaring sect master ng Plenilun Sect, si Jensen Springer. Matagal nang isiniwalat ni Frostine ang kanyang tunay na pagkatao bago ito. Gayunpaman,
Siya ay nakulong dito, at hindi lamang sino man ang maaaring pumunta sa Plenilon Scaffold. Hindi siya natatakot sa pagkakalantad ng kanyang pagkakakilanlan, na nagpapahiwatig na hindi ito magiging epektibo. Fifth, malamig na tinignan siya ni Frostine. Sa tingin mo ba makapasok ka sa Phoenix Sect Sanctuary ng ganito? Tumigil sa pangangarap, makulong ka sa imminent immortal realm sa buhay mo. Patuloy na mangarap kung gusto mong maging isang tunay na immortal. Kahit anong mangyari sa panaginip. Nanatiling kalmado ang mga ekspresyon ni Seth. Mataman niyang tinitigan si Frostine. Matagal na akong nagsumikap, sa wakas ay nagbunga, nakangising sabi niya. Miss Yuzuru, salamat sa iyong pagsusumikap. Halika, ubusin mo itong tableta. Magsikap tayo at subukang palagwin ang iyong buntot. Pinakain ni Seth ng tableta si Frostine. Siya, na ang aura ay hangin na pa lang, ay napuno na naman ng lakas at sigla. Kasabay nito, ang siyam na haligi sa Plenilon Scaffold ay lumiwanag sa isang madugong glow. Isang nakakakilabot na sigaw na naman ang pinakawalan ni Frostine. Nararamdaman niya ang puting balahibo na umuusbong mula sa kanyang kamay sa napakabilis na bilis, samantalang ang lokasyon ng kanyang tailbone sa likod ng kanyang baywang ay naging mainit at bahagyang makati na parang may lalabas na bagay. Ito ay masakit. Ito ay matinding sakit. Naramdaman pa niya na ang panganganak ay hindi kasing sakit nito. Sige na. Ituloy mo yan. Huwag kang mag-alala. Kapag lumaki ka na ng isang tunay na Nine-Tails Tribe Trail pagkatapos gisingin ang lahat ng bloodline energy, magagawa mong buksan ang daanan patungo sa sinaunang Phoenix Sect. Ipinapangako kong magugustuhan mo ang lugar na iyon. Ipinikit ni Frostine ang kanyang mga mata at tanging sakit lang ang napansin. Naramdaman niya ito. Nabali ang kanyang tailbone sa dugong umaagos pababa. May lalabas na sana. Ito ba ay talagang isang buntot? Pakiramdam niya ay nawawala na siya sa kanyang isipan. Nasa bingit na siya ng pagkawala ng isip. Ang kanyang mga utak ay nawasak sa pagkabigla sa matinding sakit, na nagsasama sa isang malabo, ilusyon. Junior, buhay ka pa ba? Hindi ko na matiis. Hindi ko na talaga kaya. Natatakot ako na hindi na kita makikita. Senior. Isang boses ng lalaki ang nasa likod ng senior. Ito ay paos, kalmado, ang katahimikan na nagpasimula ng paparating na bagyo. Labis ang kanyang galit, ngunit kumalma siya. Ang layuning pumatay ay sukdulan, ngunit ito ay tahimik. Junior, ikaw ba yan? Nanaginip na naman ba ako? Sumagot si Alex. Senior, nagdusa ka na. Kumunat ang noo ni Seth. Hindi ka papatay. Dahil sa muling pagbabalik ni Alex sa kanyang hitsura ay nakilala siya ni Seth sa isang sulyap. Pumunta si Alex sa harap. Kung patay na ako, sino ang magpapadala sa iyo sa impyerno? Tawa ng tawa si Seth. Pinayagan kitang makatakas sa isang pagkakataon, ngunit hindi mo alam kung paano pahalagahan ito. Kusa ka ring lumapit sa akin. Kalimutan mo na. Papatayin na lang kita ulit. Sa wakas ay kinumpirma ito ni Frostine. Dumating talaga si Alex. Sumigaw siya, Junior, go. Bilisan mo na. Iwan mo lang ako. Hindi siya ito. Hindi ito ang totoong siya. Kabanata 2288. Hindi ba iyon ang totoong siya? Ano ang ibig sabihin noon? Nabigo si Alex na maunawaan ang sitwasyon. Dahil ibinunyag ni Seth ang kanyang tunay na anyo, tiyak na alam niya na hindi iyon ang tunay na Plenilon Sect Master kundi isang peke. Hindi man lang niya kailangan ng paalala. Si Frostine naman ay napapagod. Ito ay kapalit. Siya ay isang matandang halimaw. Siya ay isang matandang halimaw na nabubuhay mula pa noong sinaunang panahon. Bilisan mo at umalis ka na. Medyo nagulat, tumanggaw ng bahagya si Alex. Naiintindihan. Kung bago pa niya na-encounter si Dave Quinn, baka mamangha talaga siya. Ngunit ngayon, marami na siyang nalaman ng mga sekreto mula sa katapusan ng sinaunang panahon, kaya hindi na siya nagulat. So paano kung naiintindihan mo? Tanong ni Seth. Since you found your way here, makakaalis ka pa ba dito ng buhay? Nagkataon lang na kulang sa sariwang dugo ang plancha na ito. Gagamitin ko ang iyong dugo at laman para buksan ang daanan patungo sa santuwaryo. Sa sandaling sinabi niya iyon. Whoosh! May iilang tao pang sumugod. Ito ay sina Hermione Yggdrasil, Erica Quartet, ang ikaapat na elder ng Plenilon Sect, at ilang mga alagad ng sekta. Natigilan si Erica nang makita si Seth. Then, she screamed in panic, Seth Zamora, how could it be you?
Ikaw ba talaga iyan? Ikaw ang pumatay sa sect master namin. Dati, sina Seth at Jensen, ang sect master, ay magkasundo. Sa pangkalahatan, alam iyon ng mga nangungunang echelon ng sekta at nakilala siya. Tiyak na normal na nakilala ni Erika si Seth sa isang sulyap. Kasama ang mga salita ni Hermione, naniwala si Erika sa karamihan nito. Ito ay dahil ang lugar na ito ay ang Plenilon Scaffold at si Seth ay isang tagalabas, kaya higit sa lahat, hindi siya makakarating dito. Gayunpaman, narito siya. Ay, oo, paano ito? Walang pakialam na sinulyapan ni Seth si Erika. Hindi niya pinansin ang elder na ito ng Plenilon Sect. Para lang siyang langgam. Ano ang tungkol sa asawa ng sect master kung gayon? At pati na rin ang iyong sect master. Pinatay mo rin ba sila? Napasigaw si Erika sa taas ng kanyang mga baga. This time, hindi na nag-abalang magsalita si Seth. Nakatingin lang siya sa gilid niya. Galit na galit si Erika. Seth Zamora, mas masahol ka pa sa hayop. Tinuring ka ni Sect Master Springer na parang kapatid, pero pinatay mo ang buong pamilya niya. Tao ka pa rin ba? May natitira pa bang katauhan sa iyo? Nag-disguise ka pa bilang Sect Master Springer para linlanggan ang mga tao ng Plenilon Sect. Nararapat kang mamatay. Hindi naman nabigla si Seth. Kung ayaw mong mamatay, magwala ka. Si Erika ang pang-apat na elder, kaya paano niya ito matiis? Tumigil siya sa pagsasalita at agad na inilabas ang kanyang sandata, sinusubukang patayin si Seth. Whoosh! Biglang nagpakawala ng suntok si Seth. Bigla siyang naglabas ng isang itim, kakaibang puwersa, na tumama sa dibdib ni Erika ng malakas. Nagkaroon ng nakakabinging boom. Lumipad si Erika ng 12-12 metro ang layo at bumagsak sa isang haligi ng Plenilon Scaffold. Ito ay kung ang isang high-speed na tren ay tumama sa kanya. Ang haligi ay hindi nasaktan, ngunit si Erika ay hindi maganda ang hitsura. Bigla siyang dumura ng dugo at bumagsak ang kalahati ng dibdib niya. Ang magkaroon ng ganitong kabagsikan mula sa isang casual na suntok. Kitang-kita ang takot ni Seth. Natigilan si Hermione at ang iba pa. Naramdaman pa ng ilang alagad ng sekta ang kanilang mga paa na nanginginig ng hindi mapigilan. Kasabay nito, parang kidlat na sumugod si Alex sa kanyang senior na si Frostine. Senior, tiisin mo ng kaunti. Bubunutin ko ang mga kadena. Hinawakan ni Alex si Frostine sa kanyang mga braso, nadudurog ang puso. Hindi man siya nakasama ng matagal sa senior, sincere naman ito at mahal na mahal siya nito. Gayunpaman, sumigaw si Frostine nang marahas nang magpuwersa siya sa kanyang kamay. Tila hindi hinugot ni Alex ang kadena, ngunit ang kanyang buhay. Arg! Paano ito nangyari? Kabanata 2289. Naguguluhan si Alex. Hindi ito dapat nangyari. Panginoon ko, may kakaiba sa altar na ito, sabi ni Nila. Gayunpaman, hindi rin niya maisip ang eksaktong function ng altar. Naglakad-lakad si Seth at malamig na tinitigan si Alex. Kung gusto mo siyang mamatay kaagad, maaari mong subukang bunutin ito. Hindi naglakas loob na kumilos si Alex. Naramdaman niya na ang kadena ay kakaiba at nakakatakot na may walang hangganang kapangyarihan ng sama ng loob. Sa sandaling ito, ang tailbone ni Frostine ay nagiging mas masakit at makati, na para bang ang mga buto sa loob ay nabibiyak at pinipiga, na parang isang misteryosong bagay ay hindi maaaring makatulong ngunit kailangan itong pilitin na lumabas. Ito ay nadama na masyadong walang katotohanan at kakaiba. Kumukulo ang mga bloodline. Ang mga mahiwagang kadahilanan ay nasusunog. Junior, masakit. Sobrang sakit. Hinawakan ni Frostine ang kamay ni Alex at sumigaw sa sakit, tumutulo ang pawis. Parang nakiramay si Alex sa kanya. Saan masakit? Saan iyon? Aking puwet. Ang puwet ko. Seth Zamora, anong ginawa mo sa senior ko? Nabigo si Alex na pigilan ang kanyang galit. Baka ba ang B***** na ito ang gumawa niyan kay senior? Bago pa makapagsalita si Seth, sumabog na ng poof, ang likod ni Frostine. Oh, Diyos ko, natigilan ang karamihan. Nakita lang nila ang isang masa ng manipis na dagwang ambon na bumulwak mula sa likurang baywang ni Frostine. Kaagad pagkatapos, isang puting anino ang umindayog, at isang napakalaking puting buntot ang kumawag-kawag sa paligid. Ano ito? Hermione blurted ang mga salita habang siya ay natigilan. Isang buntot, bulong ng isang disipulo ng Plenilon Sect sa kanyang sarili. Ha ha ha, ha ha ha.
Tumawa si Seth, kinikilig. Ito talaga ang inheritor ng Superior Ninetales bloodline. Ito ay aktwal na nagtrabaho at matagumpay na naging isang buntot. Mukhang mayroon kang walang limitasyong potensyal, mas malakas kaysa sa Hermione Yggdrasil. Halos hindi ka kwalipikadong maging lingkod ko. Sakripisyo ng dugo na dulot ng linya ng dugo. Sinabi ni Alex ang tatlong salita. Gayunpaman, sinasabi sa kanya ni Nila na sa wakas ay nalaman niya kung ano ang pinagdadaanan ni Frostine. Ang paghahain ng dugo na dulot ng linya ng dugo ay isang lubhang nakakubli na ipinagbabawal na spell. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, maaari nitong mapuko ang bloodline sa katawan ng isang tao, tulungan ang tao na lumaki, at mag-metamorph. Ngunit, ang ipinagbabawal na spell na ito ay lubos na makakasama sa may dala at magpapaikli ng buhay na may maliit na pagkakataong mabuhay. Hindi, tiyak na kamatayan. Isa lamang sa 10,000 tagapagmana ng bloodline ang maaaring magtagumpay dahil ang dami ng namamatay ay napakataas. Aking Panginoon, talagang isang himala ang isang buntot na maaaring magkatotoo mula sa nakatatanda. Nakaramdam ng matinding takot si Alex. Sa pagtingin sa Plenilon scaffold, ang lupa ay madilim na pula o kahit itim. Ito ay pareho para sa siyam na kadena, ang katawa-tawa na metal na napuno ng madugong liwanag at walang hangganang sama ng loob. Masasabi ng isang tao na hindi mabilang na mga tao ang namatay dito. Ang mga patay na tao dito ay dumanas ng hindi makataong pagpapahirap, na nagbubuo ng matinding hinanakit. Kahit na ang kanilang mga kaluluwa ay napawi pagkatapos ng kamatayan, ang sama ng loob ay kumapit sa pagkakabuo ng isa-isa, hindi nalulusaw sa siyam na tanikala. Whoosh! Maraming tao ng Plenilon sect ang sumugod sa sandaling ito. Ito ay dahil si Erica, ang pang-apat na elder, ay mabilis na nadorodge ang isang Jade Medal para sa paghahatid matapos siyang masugatan ni Seth. Ang Jade Medal na ito ay isang espiritual na bagay na tanging ang pinakamataas na echelon ng Plenilon sect ang maaaring magkaroon, isang token na gagamitin sa isang krisis. Matapos itong durugan, ang ibang may hawak ng Jade Medalya ay tatanggap ng babala at balita upang sila ay makalapit para sagipin. Elder Quartet, sino ang nagpatalo sa iyo sa ganitong estado? Mabilis na nalaman ng mga taong dumating ang sitwasyon. Matapos malaman na pinatay ni Seth ang buong pamilya ng Sect Master at niloko pa sila ng napakatagal na parang mga tanga, lahat sila ay nagalit at gustong makipag-away ng husto kay Seth. Gayunpaman, hindi inaasahang ibinalik ni Seth ang mga talahanayan gamit lamang ang dalawang pangungusap. Gusto mo bang pumunta muna sa Phoenix Sect Sanctuary? Maaari ko kayong dalhin doon. Kabanata 2270. Gusto mo bang pumunta sa Phoenix Sect Sanctuary? Maaari ko kayong dalhin doon. Sinabi ni Seth ang mga bagay na iyon nang walang pakialam ng ngiti. Sa susunod na sandali, ang mga agresibo, na sumugod at gustong makipag-away kay Seth, ay tumigil sa kanilang mga landas at tumingin sa kanya ng may pagtataka at pagkabalisa. Ayon sa alamat, ang Phoenix Sect Sanctuary ang huling lugar para sa immortalization. Sino ang ayaw pumunta doon, lalo na't ang mga taong sumugod ay ang mga nangungunang echelon ng Plenilon sect na may mga cultivation base na halos nasa advanced imminent immortal realm. Marami rin ang naghihintay sa huling hakbang. Gayunpaman, ito ay mahirap. Sa loob ng 3 milenyo, mula sa katapusan ng sinaunang panahon kung kailan nilabag ang mga batas hanggang ngayon, sino ang nakalampas sa isang immortal o nakamit na immortalization? Wala. Hindi isang solong tao. Ang sumpang ito ay hindi kailanman nasira. Gayunpaman, ang mga haba ng buhay ng mga magsasaka ay limitado nang hindi naabot ang tunay na immortalization. Ilang taon kaya mabubuhay ang isang magsasaka sa tuktok ng ika-9 na kaharian hanggang sa imminent immortal? Ito ay 1,500 taon para sa isang magsasaka sa kanyang tuktok. 2 milenyo ang pinakamataas na limitasyon, kahit na may pagdaragdag ng iba't ibang makalangit na kayamanan at lahat ng uri ng cultivation base at supernatural na kapangyarihan. Sa katunayan, sa nakalipas na 3 milenyo, hindi mabilang na mga magsasaka ang namatay sa katandaan dahil hindi nila nalampasan ang huling hadlang. Ang ilan ay nalanta ang kanilang paglilinang, at sila ay namatay tulad ng mga ordinaryong matatandang lalaki. Ang iba ay pumasok sa pag-iisa at hindi na muling nagpakita pagkatapos masaksihan ang pagdating ng pinakamataas na limitasyon.
Ang ilang mga tao ay nakipaglaban sa kanilang paraan, binabagtas ang mabituing kalangitan upang hanapin ang posibleng pagkakaroon ng isang kabuhayan sa labas ng universo. Gayunpaman, walang nakabalik kailanman. Ito ay isang kapigatian ng kapalaran. Ang tanging pag-asa ay ang Phoenix Sect Sanctuary. Hindi mabilang na mga tao ang naghanap nito, ngunit walang nagtagumpay. Hindi inaasahang sinabi ni Seth na maaari niyang dalhin ang lahat sa Phoenix Sect Sanctuary, kaya paanong hindi sila masasabik? Totoo ba ang sinabi mo? Ito ang dakilang elder ng Plenilon Sect, si Yang V. Faust. Ang kanyang tono ay nakakatakot, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-asa. 8 siglo na ang edad, halos umabot na sa limitasyon ang kanyang buhay. Sa teorya, ang isang cultivator sa ika-9 na kaharian hanggang sa imminent immortal ay maaaring mabuhay ng hanggang 1,500 taon, ngunit minsang gumamit si Yang V ng mystic art upang masunog ang kanyang habang buhay, at ang pagkonsumo ay masyadong malaki. Kaya, ang 8 siglong gulang ay halos ang limitasyon, at siya ay may pakiramdam na siya ay maaaring mamatay sa susunod na taon. Ito ay walang iba kundi ang katotohanan. Nakangiting sabi ni Seth, ano, mabilis na nakahinga si Yang V habang kumikinang ang mga mata. Ang ibang mga tao ay nabighani rin. Hindi man nagmamadali ang mga taong ito tulad ni Yang V, hindi rin sila bata. Oo, patayin mo na lang siya. Tinuro ni Seth si Alex. Ang mga taong iyon ng Plenilon Sect ay tumingin kaagad kay Alex. Looking at those gazes, sick, na lang ang nanatili sa isip ni Alex. Sa kanyang pagtataka, binago lang nila ang kanilang paninindigan at nawalan pa sila ng paghihiganti para sa pamilya ng Sect Master dahil sa malabong pangakong ito. Maaari niyang tapusin na ngayon ay ang bawat tao para sa kanyang sarili. Teka, Grand Elder, pangalawang Elder. Huwag hayaang lokohin ka ng kanyang mga salita. Paanong ang Phoenix Sect Sanctuary ay isang lugar na mapapasukan lang? Matagal na sana niya itong pinasok kung magagawa niya. Bakit maghihintay hanggang ngayon? Pinatay niya ang buong pamilya ng Sect Master. Pinag-uusapan natin ang ating pangunahing kaaway dito. Sigaw ni Hermione. Gayunpaman, walang tumugon. Ang pang-apat na elder, si Erica, nakatatapos lang bumagsak ang kalahati ng kanyang dibdib dahil sa suntok ni Seth, ay puwersahang tiniis din ang pinsala at uminom ng healing pill, ngunit wala siyang sinabi. Galit sila. Talagang nabaliw na sila. Iyon ang kasalukuyang iniisip ni Hermione. Sa kabilang banda, sa wakas ay nagkaroon ng mas malalim na pagkaunawa si Alex sa Phoenix Sect Sanctuary. Ito ay isang hindi mapaglabanan na tukso sa mga magsasaka sa Advanced Imminent Immortal Realm. Kahit alam nilang kaaway siya, hindi sila magdadalawang isip na sipsipin siya. Ngumuso si Seth kay Hermione at sinabing, ano ang alam mo? Siya ang susi sa pagpasok sa Phoenix Sect Sanctuary, turo ni Seth kay Frostine. Dapat tandaan mo ang founding ancestor ng Plenilon Sect, tama. Iyon ang unang asawa ng sinaunang emperador, si Grand Emperor Rowan. Siya ang Empress ng Ninetales Tribe. Marahil ay hindi ninyo alam na ang lahat ng miyembro ng Plenilon Sect ay orihinal na mula sa tribong Ninetales. Sa makatuwid, hindi ninyo kailanman linangin ang martial cultivation ng Plenilon Sect. Ang cultivation ay para sa Ninetales Tribe. Forget what they doing, keep on